Samantala, kabi-kabila ang mga patutsada ng mga politiko ngayong nalalapit na ang eleksyon at kung minsan ay nagkakaroon pa ng samaan ng loob dahil sa mga lumalabas na mga issue na magkabilang panig. Pero ang Team Pinoy, ipinagmamalaki ang tatag ng kanilang samahan. Para sa detalye, balitaan mo kami George Bandola. Nanawagan si Mrs. Cynthia Villar sa mga kapartido nito sa Team Pinoy na baliwalain na ang kabi-kabilang propaganda na ipinapakalat ng oposisyon para sila ipaghiwa-hiwalayin o kung hindi manisiraan ang kredibilidad ng bawat isang miyembro. Kapag pinatulan, mas matutuwa pa raw ang kalaban. Naman ang politika, maraming paninira. Siguro, siyempre, sinisira. Gusto rin ng ibang partido na mabuwag kami, kaya sinisiraan kami. Pinag-aaway kami, pero dapat yung mga kapartido ko, huwag silang mag-aaway-away kasi matutuwa yung kalaban pag kami ang nag-aaway-away. Naging kontento daw sa kampanya ang ilang miyembro ng Team Pinoy sa Antipolo City. Sinabi ni Mrs. Villar na nagawa naman ito ang lahat ng mga inaasahan nitong gawin sa panahon ng kampanya. Isang linggo bago mag-eleksyon, sabi ni Villar, bagamat may mga ilang lugar ang hindi napuntahan ng kanyang grupo, malino namang naihatid ang kanyang kampanya para sa pagpaparami ng trabaho. By and large, ay okay naman. I have maximized my time, nakaikot ako sa lahat ng lugar, and mukha namang marami naman akong na-reach na audience. At ang kinatutuwa ko pa, in campaigning, I have promoted my livelihood project. City, pinabulaanan naman ni Team Pinoy Senatorial Candidate Sonny Trillanes sa mga kumakalat na text message at mga aligasyon sa mga social networking sites. Di umano kabilang si Trillanes sa mga senador na lumagda para maging co-author ng panukalang batas para pababain ng sweldo ng mga guro, sundalo at pulis. Hindi daw ito totoo. Sa katunayan, mula ng kanyang ibunyag umano mga anomalya sa AFP, nangako na itong patataasin ang antas ng paumuhay ng mga sundalo. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Team Pinoy Campaign Manager Franklin Drilon na pawang black propaganda ang inilalabas laban kay leading senatorial candidate Loren Legarda. Ayon kay Drilon, malinaw sa 2011 SAL-N ni Legarda na naideklara ang kontrobersyal na Manhattan Condominium taliwas sa aligasyon na hindi umano ito naideklara. Pawang paninira ani Drilon ang inilalabas laban kay Legarda dahil sa inasa ng pagiging number 1 na naman ito sa May 13 elections. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.